Siyam na Pinoy crew mula sa nasabat na oil tanker sa Gulf of Oman nakauwi na ng Pilipinas. Alamin natin ang detalye kasama si Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Magandang tanghali po, Yusek. Magandang tanghali. Yusek, kumusta na po ang kalagayan ng siyam na Pinoy crew na nakauwi ng Pilipinas mula po dyan sa oil tanker na nasabat sa Gulf of Oman ng Iran? Kung dumating sila kahapon, mga alas 4, dating ng flight, malulusog naman, healthy. Nakikita niyo dyan yung mga videos yan, no? Masaya naman sila na nakabalik na. Kasi po, remember, hindi naman sila talaga hostages, no? Iba yung grupo na to kaysa yung nasa Yemen. Ito po yung mga tripulante ng barko na sinequester, o kinapture ng Iranian authorities dahil sa may legal issue kung kanino yung vapor, no? Kung sa Iran o sa USA. So, dahil ang importante lang, magkaroon silang replacements. Nakahanap yung manning agency, may 11 na pumalit sa kanilang mga Russian, na mga Ruso. At ngayon, nakabalik na sila. At 9 sila, may dalawa pang sasama o makakarating sa Miyerkules. So 11. Meron na nakabalik nung early February. So 12. So 18 sila ngayon, 6 na lang natitira. Alright, Yusek, na katukayo ko, no, partner. Kamusta po ang naging lagay ng ating mga kababayan pong crew at naging sitwasyon po nila habang nasa kustodiya po nung sa Iran nga po? I understand, Yusek, parang 2 months po sila doon sa pangangalaga ng Iran at ano po ba yun? Pinasahod po ba sila? Hinire sila nung mga Iranian po? Yung sahod nila, tuloy pa binabayaran sila ng manning agency. Pero ang pagbayad dito sa pamilya dito sa Pilipinas, no? Ang sabi ng Department of Migrant Workers na nagkipag-ugnayan sa manning agency, pinakit pa nga yung sweldo, no? So, gano'n po nangyari. Nabisita sila ng ating ambassador, si Ambassador Roberto G. Manalo. Nabisita sila on board the ship, no? Ngayon, yung unang araw daw, tense yung situation kasi nung kinapture yung barko nila. Pero simula after the first day or two, parang all systems normal na lang doon sa port kung saan sila pinapatakbo nila yung barko habang naiiwan sa port. Kasi ngayon, it's undergoing a legal case, no, sa Iranian courts. So, gano'n pa man, gusto rin nila na nagpasalamat sila sa pamahalaan, pero inaasahan din nila makauwi yung 6 pa na natitira, no? Ang kailangan lang dyan, mapalitan sila ng ibang crewmen. Kasi sabi ng port authority sa Iran at saka ng manning agency, pwede naman umuwi kahit sino basta may ipalitan sila. Kasi kailangan may nagpapatakbo ng barko. Original inisip nila, Filipino rin ang kukunin. Hindi, bakit sila kukunin? Di pareho rin. Magkakaroon pa mga Pilipino upit doon. Kaya ang sinabi namin, dapat ibang bansa, tripulante ibang bansa, kaya Ruso ang kinuha. So, ganun po. So, they look healthy, nakita ko, yan sila, natutuwa naman sila, binigyan silang assistance. They kapon ng OWA, kaya, well, at least, natutuwa sila. Nandun yung manning agency na sumulubong sa kanila para iuwi sila sa kanilang mga home province. Okay, mabuti naman po at nasa mabuti na silang kalagayan sa ngayon. Dito naman po sa ibang usapin, Yusek, may tanong po mula sa ating kasamahan sa media na si Ian Cruz ng GMA News. May update po ba sa mga seafarer na namatay at nasugatan sa pag-atake ng Houthi rebels? Meron po kasi, if you remember, yung inattack yung MV True Confidence. Ang nangyari, may 15 na tripulante. 2 namatay at muli kaming nakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi, no? Yung dalawa noon, hindi pa na kukuha yung bangkay nila, yung labi, no? Yung remains. Pero kasi today, inuumpisa na itow yung barko kasi umaapoy dahil inattack nga ng mga missiles. Tinutow na papuntang Oman kung saan doon yung port of Duqm.
kung saan pwedeng ma-recover sa salvage operation at saka hanapin po yung bangkay ng dalawa at mauwi na. Now, may na natitirang 13. Yung 13 na dala sa Djibouti. At out of the 13, well, 11 makakarating na bukas ng gabi. Kasi pinuntahan sila ng ating embahada sa galing Cairo, wala silang papeles, nawala lahat ng passport nila dun sa vapor, no? Nung nag-abandon ship sila. Kaya binigyan silang travel documents, binigyan ng financial assistance, at makakauwi na yung 11. Dalawa, injured pa, nasa hospital pa doon, pero gumagaling na at darating na pa ng makakauwi sila. So, ganun po. Yung pangalan ng port sa Oman kung saan yung barko, Duqm, Fort Duqm. No? So, I repeat, out of the 15 to died, no? 11 are returning tomorrow. May dalawa na iiwan pa sa Djibouti sa hospital pero gumagaling na rin, no? At makakauwi na rin yan. Yusek, kamusta po ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa mga pamilya o kaanak po nitong mga seafarers po na ito nga, at ano rin po ang mga tulong na ibibigay natin sa kanila? I understand may directive na po si Pangulong Bongbong Marcos para sa mga agencies po katulad ng DSWD para mag-extend ng assistance po dito sa mga seafarers na kababayan natin. Opo, we're in touch with the families, yung manning agency at DMW. No? Yung sa DFA naman, inumpisa namin, kami yung on the ground kasi nasa Djibouti sila, yung pinakamalapit na embassy yung sa Cairo, nagbigay na ng tigwa $1,000 as financial assistance. Meron pandagdag na financial assistance pagdating yan dito, galing OWA, no? DMW OWA. Yung DSWD at DOH, sasalubong din sa airport kasi kailangan ng mga yan ng psychological counseling. Dahil po sa, well, nangyari, no? I mean, at saka baka yung isa sa kanila, 10 hindi na injured, yung isa na injured, 3 na injured, pero yung isa gumaling na, minor injuries. Pero syempre, kailangan natin tignan muna pag makarating na bukas, no? Kamusta? So, nandun, syempre, palagi nangyayari po to pag may nire-repatriate tayo, sumasagot kami sa, tinutugon namin yung instructions ng ating Pangulo, no? So, titiyakin natin kung kamusta ang kalagayan nila. At saka, remember, yung dalawa, hindi sila pinababayaan. Yung nasa Djibouti, minomonitor pang conditions at nagpapasalamat tayo sa governments of India dahil kanilang barko yung nagdala sa Djibouti at saka yung Djibouti mismo dahil nagkikipag-ugnayan sa ating embassy sa Cairo. So, tomorrow, nandun ang DFA, DMW OWA, DSWD at saka DOH para salubungin sila. Meron pa pong tanong dito mula pa rin po kay Ian Cruz ng GMA News. Ano naman po ang update sa 2 Pinoy na nahaharap sa reklamong murder sa Japan kaugnay ng natagpuang bangkay ng isang mag-asawa sa isang bahay doon? Opo, bago ko sagutin yan, meron pa akong kailangan iparating. Meron pa tayong 17 hostages na ang barko nila yung Galaxy Leader. Ito po yung hawak sila ng mga Houthis, no? Hindi kasama sila sa mga uwi bukas. Tinitiyak natin lang kung kamusta ang kalagayan nila. Nakakatawag naman sa pamilya, may pagkain sila, nabibisita sila ng honorary consul natin sa Yemen. Pero iko-condemn na ng UN Security Council yung action na to at uulitin na pananawagan na ma-release na sila, no? So nagkikipag-coordinate tayo sa national communities. Problema po yung demand nila kasi is political demand, no, na matapos yung gera sa Israel-Gaza. Pero ganun pa man, titiyak namin yung mga pamilya. Yun, palaging nag-Zoom meetings yung DMW sa pamilya, ng mga pamilya ng 17. At yan nga po, political issue to, no? So, pero hindi namin pinababayaan po ang mga kamag-anak ninyo. Now, yung tungkol sa dalawa sa Japan, ang nangyari po, originally, minor penalty lang o minor crime ang kanilang hinaharap, no? Pero dahil may nakitang bagong ebidensya, inakyat. So parang tumagal yung kanilang legally possible stay sa police detention. Hindi sila nakakulong ngayon. Pwede mo sabihin kulong pero hindi kulungan ng preso. Police detention, iba yon, iba yung lugar nun for criminal investigation. Alin kay Ambassador
Albano, Maylene Albano, ating ambassador sa Japan, napakahusay, pati si Consul General Charmaine Serna, Chua, palagi may pagmunayan dito. They have a few more days to wrap up the investigation kung talagang ano na yung final decision ng piskal at malalaman natin roughly March 23 kung ano yung kasong isa sa pasangla. Tapos habang nangyayari po to, yung DFA nagkipag-ugnayan sa family ng babae, dalawa sila, yung babae permanent resident, tapos yung DMW naman doon sa lalaki kasi OFW siya, no? Wala pang pwedeng bisita kasi gusto sana mabisita ng mga kamag-anak, yung kanilang mga kamag-anak, yung kamag-anak ng dalawa, yung dalawang kinakasuhan or inimbestiga. Pero mangyayari po yung pag meron ng paglilitis ng kaso kasi right now criminal investigation talagang under Japanese criminal procedure off limits muna. Although nabisita na ng ating embassy sila dalawa. No? So malalaman natin roughly March 23, 24 bago matapos ang buwan kung ano ang huling desisyon ng piskalya at kung sasampahan sila ng kaso ng double murder. Kung ganon, mas lalong todo bigay yung assistance na kasi seryosong crime yung double murder, no? Opo, nandun kami. Yusek De Vega, you mentioned may panibagong ebidensya na nakita. Ano po itong panibagong ebidensya na nakita laban po doon sa dalawang Pinoy? Opo, hindi pa kinukonfirma to ng police mismo sa ating embassy. Pero yung mga Japanese media, meron silang mga sources. Ganun po lumalabas minsan yung ebidensya. Japanese media sources within the police, no? Ang sinasabi na ng police sa ating tanggapan, sa ating embassy is tuloy investigation at saka for murder, double murder, no? Ang ebidensya daw, according to newspapers, is yung DNA ng dalawa nakita sa residence at yung sa babae pa nga kasama pa raw sa murder weapon na nakita, kutsilyo. Meron din daw silang evidence via CCTV na bumili yung babae ng mga daggers, no, na mga kutsilyo before nangyaring insidente. Ganun pa man, ayokong idiin ito kasi ayaw natin hindi tayo husga na maraming nung nag-umpisa pa to, marami sa social media, mga Filipino sa Japan, Filipino rito na naglalabas na umamin daw sila. Wala silang inaamin sa police. Yan ang nais kong emphasize. Wala silang inaamin na kasabot sila rito or what, no? So malaman natin kung ano yung huling ebidensya nga gamitin laban sa kanila. Of course, we'll be there kasi hindi lang to legal or consular issue or labor issue, may political issue din to kung kailangan at kaibigan naman natin bansa yung Japan, no? So of course, hindi ibig sabihin na kukonsente tayo sa ating mga kabayan sa ibang bansa na kung ano, ilabag nila yung batas doon. Kailangan sumunod sila sa local laws at huwag magkipag-away o huwag saktan yung mga local citizen. Hindi natin teritoryo po yun. Napakaganda ng pangalan ng ating mga kababayan sa Japan at sa buong mundo. So, ipatuloy natin po yan. Yusek, balikan lang po sana namin balik po muna tayo sa Middle East. Alam natin ngayon, ongoing pa rin yung tension dyan sa Gaza. At meron po ba tayong pinapatupad na mga measures para naman protektuhan ng mga kababayan natin, especially yung mga seafarers po? Kinoconsider po ba natin mag-deployment ban muna para po maprotektahan din natin mga kababayan? Opo. Yung tukol sa Israel-Gaza muna, nais ko pong emphasize na nakalabas na lahat ng mga kababayan natin from Gaza maliban sa isa, no? Si isang madre na nandun. At saka sinusubok din, sine-check yung conditions niya, buhay siya, at saka very committed. Awa ng Diyos, hindi bumaksak o hindi pa nasira yung kanyang simbahan doon, no? Missionaries of Charity. Which, kaya ko sinasabi yan, importante ba yan kasi kailangan matapos na yan para huminto na rin yung sabi ng Houthis, yung kanilang actions diyan sa Red Sea, no? Ngayon po, ang ginagawa ng pamahalaan through the Department of Migrant Workers, ine-encourage nila yung mga manning agencies na wag magdala ng Philippines. Wala pang ban kasi hindi natin mababan strictly yan, no? Kasi kung yung mga seafarers kasi
hindi yan land-based. Kasi land-based, pwede ka mag-ban eh. Pwede ka mag-ban na bawal pumunta sa itong bansa, bawal pumunta sa itong bansa. Ang seafarers, ano yan minsan in the course of travel, biglang kailan nila malalaman kung saan sila sa pupunta barko o ganyan, no? So, pag magbaban ka, ibig sabihin, hindi ka magpapalabas ng seafarers at all, no? So, ang sinasabi lang natin, kailangan bigyan yung ating mga Filipino na tripulante ng option na tumanggi at huwag pilitin kung ayaw nila na maging crewmen sa isang barko na dadaan ng Red Sea. Kung hindi, alamin dapat na sila nasa high-risk area at entitled to higher pay. At sa palagay po namin, mukhang sumusunod naman yung mga manning agencies kasi araw-araw mayroong barko na inaatake ng Houthis. At ngayon lang tayo nagkaroon ng sad news na may mga crewmen na namatay pa. Sa madaling salita, yung mga ibang barko kasi na dumadaan doon, walang Filipino crewmen. Tilang walang crewmen, no? Ayon to sa mga manning agencies. So, yun po, as for a total ban, well, DMW magde-decide yan, no? Pagbalik ng mga opisyal sila nasa Alemanya yung iba, si Mr. Kakdak, yung head nila. Siguro kinakausap niya yung Pangulo doon, ating Pangulo. Titingnan natin kung anong ma-decide nila. Pero right now, wala talagang ban. Pero warning sa mga kababayan natin. At sunod na sabi ni Presidente, nananawagan tayo sa ibang bansa for freedom navigation and world commerce na hindi dapat impeded, hindi dapat wala dapat nakakasagabal sa paglalakbay ng mga tanker or commercial ships doon kasi yan ang karapatan nila ayon sa international law. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, DFA Undersecretary Eduardo De Vega.